Blessed Christmas and Happy New Year sa inyo, collective. Kamusta kayo? Sana kayo okay. So, love reading po ulit tayo. Itong love reading po natin ay timeless po ito. Wala pong specific na petsa kung ilalagay. Okay? Kaya kahit kailan ko po ito in-upload, kahit lumipas na, weeks, days, months, or years man yan, kung nakarating sa'yo or kung nag-resonate sa'yo, no, maaaring yung reading na yan ay para sa'yo. Check natin. Ano ang energy sa inyo nitong person on your mind? Sino man tong person on your mind? Ano man ang connection ninyo? May label man wala? Guys, for the holidays, ang i-open ko lang na services ko for reading para dun sa mga interesado sa private reading ko ay videogram, voice message, at saka yung aking priority reading. Pero, kung halimbawa gusto nyo nang makapag-reserve ng slot ninyo, pwede naman na po kayong mag-book as early ngayong December 2025 kung gusto nyong ma-secure yung slot ninyo for the first week of January. Okay? Pwede naman. Kaya lang pagka ganun nga, yung halimbawa yung mga regular readings ko, like yung mga financial and love, yan yung mga general readings ko, private readings ko, January ko nagagawin yun. So itong lahat ng natitirang araw ng December na ipopost ko kung kailan lang, ang i-open ko lang ngayon is videogram or voice message or yung priority reading ko. Okay? So, yun lang sa announcement lang bago ko para hindi ko makalimutan. O tayo ng cards pala. Meron akong oracle cards na bago. So, gagamitin ko yan. Hindi natin yarn. Check natin. Ano yung energy? Energy ng person mo. Person on your mind. Sorry. Person on your mind, person na connect mo this time around, kung kailan man makarating sa itong reading na ito. Okay? Sorry, nawawalan ako ng boses sa dami ng mga private readings. Uy, clout chaser, doing anything for attention, fame, hungry, desperate for followers, anything for a like. Pwedeng itong person na to is gagawin niya lahat just to attract. Ewan ko, parang ang napifeel ko dito sa person na to, parang ano siya, yung gusto niya yung napapansin siya. Attention seeker yun. That's the term. This person is somewhat may pagka-attention seeker. Kumbaga papansin. Gustong-gusto niya kapag nabibigyan siya ng attention. Kaya kung halimbawa person mo yan, kahit person mo na siya, kahit may label na kayo, na-enjoy niya yun kapag nabibigyan siya ng attention ng ibang tao. Okay? May pagkapapampam, char. Boundaries, saying no. I think this person is making boundaries ngayon. Kasi tinatanong ko ano energies ngayon nitong person on your mind eh. Pwedeng gumagawa ng barrier to, ng boundary ngayon. Pwedeng umiiwas siya. Pwedeng hindi siya masyadong nakikipag-communicate sa'yo. Pwedeng may gap ngayon. No? Pero kasi itong card na to, pwedeng advice din yan sa'yo na you need to protect your peace daw eh. Kailangan mo rin mag-set ng limitations dito sa person na to. So, hindi ko alam bakit sinasabi ng card yun. Enough is enough. Kailangan mo na mag-draw the line. Gumawa ng hangganan.
gumawa ng ultimatum. Okay? Pwede kasing, lumalagpas na tong tao na to, sumusobra na. Kaya siguro, ganun yung parang message ng card dyan. Oh! Red flags, take note. Ito, red flag. Red flag, isa lang. Kaso ito may S, so plural. So, hindi lang, hindi lang isa yung red flag nito eh. So, may mga warning signs na pala talaga pagdating dito sa person na to. At wag mong i-ignore yung intuition mo. Just because you're attracted to this person or just because you love this person or already attached, no, to this person. Kumbaga mag-set ka ng limitations and don't ignore yung mga signs na yung mga red flags, ika nga. Kasi nga dito pa lang sa attention seeker niya mapapansin mo na na pwedeng flirtatious siya sa iba 'di ba? Kasi syempre kung halimbawa kahit sabihin mong okay, siguro may excuse yung iba na wala pa kayong label, wala pa kayong formal commitment. Pero kahit na, 'di ba, parang pagka meron na kayong MU ng person na ka-connect mo, you're supposed to be well-behaved kahit hindi kayo magkasama. Na hindi ka magfo-flirt sa iba, na hindi ka magpapapansin, na hindi mo alam mo yun, kahit sabihin mo isha-shower ka ng attention ng iba, opposite sex, pero na-e-enjoy mo naman, 'di ba? Parang it's also parang ka na rin, nagfo-flirt. Okay? So, yun lang. Siguro, baka attractive din siya. Pero, alam mo yun, yung tinitake advantage din niya kasi yun eh. Kumbaga na-enjoy niya. Okay? Kung sa umpisa, nagagawa niya yan, di ba? Ngayon pa lang nagagawa niya na yan eh. Di ba? Paano na kung halimbawang naging kayo, tapos nagkakaroon na kayo ng mga problema, edi lalo. Depende. Iba-iba naman yung mga tao. Di ba? Or rebound. Oh. Baka naman kasi itong person na to, ginawa ka lang niya talagang rebound. Temporary comfort lang. Just parang just to avoid loneliness. Kahit hindi naman talaga siya in love sa'yo. Or hindi naman talaga siya ganun ka-into you or ka-serious sa'yo. Kumbaga, baka kasi naging quick replacement ka lang talaga kasi netong person na to or panakip-butas. Just to forget yung previous person niya, yung ex niya siguro, yung last nakakonect niya bago ikaw. O may side hustle siya, ibig sabihin, this person is not just talking to you. Di ba sabi ko nga, this person enjoys na nakakakuha siya ng attention. So, ang feeling ko lang dito, sa dalawang cards na to na sinasabi na, hindi lang ikaw yung ka-chat niya siguro, kung LDR man kayo, or ka-phone pal mo, or ka-date mo, ka-connect mo, baka meron din siyang, mga side hustle bukod sa'yo. Okay? Kasi nga, papampam attention seeker siya. Baka may pagka-flirt talaga or mahilig siya sa marami. Alam mo yun? May mga taong ganun. Wow. So, pag sinabi nating retirement goals, pwedeng ang intindi ko rito, parang para sa kanya settled na siya. Okay na siya, ayun, parang rephrase ko. Para sa kanya,
settled na siya or okay na siya sa ganitong klaseng setup. So, ang ibig sabihin nun, pwedeng wala na siyang gawing further na mag-effort pa pagdating sa connection ninyo. Kasi parang cool na siya rito eh. Okay na siya dito. Kung ano man kayo ngayon. And siguro nga, another reason, kasi nga pwedeng isa ka lang sa rebound niya or isa ka lang sa side hustle niya. Siguro meron kasi siyang iba pang ka-connect, ka-deal with, hindi lang ikaw. Kasi nga itong person na to is maraming ka-chat, kausap, no? Nagpapapansin kung kani-kanino siguro yan. Okay. So, yan yung mga oracle cards na nahugot ko about this person. Person on your mind. Check na natin yung mga tarot messages. Oh, really? So, talagang hindi pa siya naka-move on doon sa past niya or ex niya. Kasi lumitaw dito yung rebound eh, di ba? Sabi ko nga parang ginawa ka lang ng temporary comfort, panakip-butas, just to avoid loneliness. Kasi ito 5 of Cups is a sign na, alam mo yun, pwedeng hindi pa siya naka-move on sa dun sa ex niya, and parang sa'yo, kumbaga kung ikukumpara sa'yo, sa connection ninyong dalawa, mas hirap siya na mag-move on doon sa ex niya na yung kesa sa'yo. Kumbaga sa'yo parang mas easy, siguro mas easy lang kahit na mag-break kayo, para sa kanya mas easy lang siyang makaka-move on kukumpara mo dun sa other person na yun. Kasi nga kung ginawa ka lang naman niyang substitute, rebound, no, panakip-butas, pacifier, char, King of Cups. O, tapos ikaw invested ka, ikaw malalim para sa'yo, seryoso ka, with feeling. Sa kanya parang may mga red flags talaga yan eh. Hindi lang isa. Yun nga yung lumilitaw kanina eh. Oh. So, you're expecting na iniisip mo siya yung divine counterpart mo, pero that's not the case. I think itong King and Queen of Cups na to is an indication na kung inaakala mo na siya na yung tamang person para sa'yo ay hindi. Mukhang meron pang iba. Maaring hindi mo pa na-meet. Pwedeng water. Kasi ang lakas ng energy ng water. So, eto. So, balikan natin to. So, ngayon nakikita ko, magkatalikod kayo eh. Ibig sabihin, you're not on the same page or pwedeng, hindi ko alam kung nagkakabad tripan kayo, nagdededmahan kayo, hindi kayo nagko-communicate ngayon sa isa't isa. Oo, kasi parang ganun yung energy. Or nagiiwasan kayo or binibigyan nyo ng, mini-mirror ninyo yung isa't isa or binibigyan nyo ng kung ano yung, kung dinidedma ka, dededmahin mo rin. Kung playing cold ka, silent ka, ganun din yung gagawin. Okay? So, what's the point? No? Bakit pa pinatatagal yung mga ganyan? Di ba? Pwede namang alamin, pag-usapan na, deal with na. Kaya lang talagang daming red flags kasi dito sa person na kakonect mo. Oh, so itong person mo is may pagka-manipulator din siya kasi magician reversed. This person is not what he or she seems to be talaga. Pwedeng hindi mo siya pwedeng hindi mo talaga alam yung totoong likaw ng bitukan nitong person na to or tinatago niya sa'yo or hindi talaga siya naging truthful, naging honest sa'yo.
pwedeng na-take advantage ka lang din niya. Sabi ko nga rebound ka lang Alam mo yun? So, maliwanag talaga dito, tumapat pa talaga dun sa rebound ito. So, alam mo yung parang ginagamit ka lang niya or ginamit ka niya kung tapos na to. Hindi ko alam. By the way, hindi ko controlled kung past, present, future energies ito sa bawat isa sa inyo sa dami ninyong nanonood. And for sure, hindi po ito tutugma sa lahat. Kaya nga yung mga reading ay kung kanino lang po tutugma. Kasi hindi ko naman masasagap lahat yung mga accurately yung energy ninyo ng isa-isa kasi pag ganun personal reading yun. I'm reading for the collective, ibig sabihin sa pang nakararami or sa pang iilan lang na maaaring makaresonate. Not sa isang specific person lang. Okay? So, parang nabubulagan ka pa nga dito sa person mo. So, you feel helpless, you feel like ikaw yung naging biktima rito, but kung talagang manipulative siya, maybe it's true. And maybe it's time na pakawalan mo na yung sarili mo from this kind of toxic relationship or connection. Kasi wala akong nakikitang maganda kang mapapala dito sa person na to kung ganyan siya. And nire-refuse mo rin kasing makita yung mga signs. Could be na pwedeng aminin mo kung naging in denial ka man. Di ba? May ganun And now, parang na-stuck ka tuloy sa ganitong klaseng situation na kung kailan yung parang nahulog na yung loob mo, naging invested ka na-attach ka na sa kanya, then malalaman mo na ganyan pala talaga yung person na yan, yung behavior niya, and yung malalaman mo na talagang ano lang ba talaga yung naging intention niya, which is pwedeng naging rebound ka lang niya. Okay? So, that's painful enough. At siguro, it's time na magkaalaman na talaga. No? So, kung mapag-uusapan ninyo, whatever, kung gusto mo pang ma-clarify or magkaroon ka pa ng closure, no? Before making a decision or before moving forward, nasa sa inyo yan. Hindi ko na kayo papayuhan pagdating dyan kasi matatanda na kayo, alam nyo naman yung tama, mali. At saka ayoko naman kayong pangunahan. Kumbaga yung mga energies dito, sasabihin ko lang sa inyo. Bottom line, nasa sa inyo kung tatanggapin nyo naman kung ano yung mga lumilitaw sa reading or hindi. Nasa sa inyo rin naman kung ano yung gusto nyong gawin. Kung yung tama or yung maling gusto nyong gawin, bahala kayo. Diba? So, nakikita ko rito, it could be a separation. This connection would lead to separation with the Five of Swords. Possible pagtatalo, pag-aaway, pagkawalan ng communication, pagka-cut off, or paglayo. Okay? Eventually, ito kasi yung pinaka-outcome card Possible, take note, possible, yung maaari or posibleng pupuntahan nito. Kasi tsaka parang may star card is parang malabo Kung titignan natin, parang malabo to. O baka ikaw to, nafe-feel mo, nalalabuan ka na. Walang kasiguraduhan talaga. Wala talaga, kasi nakikita ko pwedeng may mga iba siyang kausap, hindi lang ikaw. Ibig sabihin, hindi talaga siya seryoso. Or pinaglalaruan lang niya yung feelings mo. Kasi ano naman ang reason ng mo or niya, kung sino man sa inyo para gawin yung ganun. Kung talagang love mo, hindi ka natitingin sa iba, kontento ka na, masaya ka na Diba? Hangman reverse. Pwedeng nag-aaksaya ka lang ng time dito sa person na to. Pwedeng nakasuspend ka ngayon, nakabitin ka ngayon. Alam mo yun, parang alanganin, awkward moment na parang wala namang unsure kung ano ba talaga.
And maybe, itong hangman na to is also an indication na pwedeng alam mo yun, ikaw, nagsasakripisyo ka sa wala lang. No? Okay? So far, yun yung mga nahugot ko. When it comes to zodiac signs, ang daming lumilitaw na water dito, but meron ding Gemini energy na prominent. Yes, strong energy ng Gemini and majority mga water, Cancer, Scorpio, Pisces. So, yun lang yung mga nahugot ko sa ngayon na mga messages dito sa inyong love reading. Sana nagustuhan ninyo, na-enlighten kayo or na-entertain kayo. Palive na lang ako ng reaction dyan. Pwedeng like, pwedeng heart or comment. Pwede rin pong i-share. Yes, na-appreciate ko rin po pag sinishare ninyo. And special shout out po dun sa mga generous and masisipag nating star senders. Ang naaalala ko palagi si Miss Michi from Japan. Shout out sa'yo. I love you too, Miss Yoli. Miss you. Babush.